Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin, no? Para nga po dito sa minomonitor natin na si Typhoon Tino. Si Typhoon Tino nga po ay pagkatapos po mag-landfall niya, no, na-maintain pa rin po niyan yung kanyang lakas na abot ng 150 km per hour. Malapit po yan sa pinakagitna at may pagbugso na po yan na abot na 205 km per hour. Medyo mabilis pa rin nga po yung pagkilos ni Typhoon Tino na nasa 25 km per hour. At ayon nga po, no, sa nilabas ng Pag-asa DOST na mga storm wind signal, asahan nga po natin na makakaranas pa rin ng masungit na panahon ang malaking bahagi ng Visayas at expected na rin po natin yan pagdating nga po sa may northern Palawan. Sa kanya po, yung shearline naman, yan naman po ay ini-enhance nitong si Typhoon Tino na nagdudulot naman ng pag-ulan dito po sa may parte ng Metro Manila hanggang dito po yan sa eastern section ng Central Luzon. At asahan pa rin po natin na magiging maulan din sa may parte ng Bicol Region dahil naman po yan sa extension ng kaulapan ni Typhoon Tino hanggang dito po sa may parte ng Mindoro Provinces. Asahan nga po natin yung masungit na panahon. Ito nga po yung storm wind signal na inilabas kanina ng bagong Pag-asa DOST. So, asahan natin yung storm wind signal number 4 sa may Camotes Island. At dito nga po sa parte ng natitirang bahagi ng Leyte. At dito naman po sa may northern portion ng Cebu. At dito rin po sa may parte ng Guimaras ay signal number 4 din po yan. Dito po sa may Iloilo at natitirang bahagi ng Antique ay signal number 4 din po yan. At yung northern portion ng Bohol ay signal number 4 din po yan. Signal number 3 naman ang central ng Bohol, Cebu at ng Negros Occidental. Signal number 3 naman ang Capiz at ang gitnang bahagi ng Antique. At signal number 2 naman, dito po sa may Aklan, natitirang bahagi ng Capiz, Biliran, Samar, Eastern Samar, at dulong bahagi naman po ng Mindoro. Signal number 2 rin po sa Calamian Island, sa may Cuyo Island, at dito po sa may Palawan ay signal number 2 rin po yan. Storm wind signal number 1 naman po, dito nga po sa may Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, natitirang bahagi ng Marinduque at dulong bahagi ng Quezon, Burias Island, Albay, Sorsogon, Ticao Island, and Masbate. Storm wind signal number 1 po yan. Ito naman po yung forecast track ng bagong Pag-asa DOST. Kung mapapansin nga po natin, hindi naman po nagkakalayo, halos parehas ang naging forecast track prediction ng Japan Agency, bagong Pag-asa DOST at ng European Center na kung saan nga yung posibleng magiging daan ni Typhoon Tino. So mamayang hapon nga po, no, ay expected na po natin by 2 p.m. ay nasa coastal water na nga po yan. At ito po ay possible nga po na dadaan dito yan sa may northern portion ng Palawan bukas nga po ng madaling araw. Kaya maghanda nga po yung ating mga kababayan. Ito naman po yung forecast track ng European Center. Kung mapapansin nga natin, hindi naman nagbago yung kanyang direksyon. Kung ano yung naging forecast track niya kahapon, ganun pa rin po. Dadaan pa rin po yan dito sa baba ng Bogo, and then dadaan din po yan dito sa may parte ng Cadiz, sa Enrique Magalona. Then pagkatapos po niyan, dadaan dito yan sa pagitan ng Pototan at ng Pasi, at dediretso naman po yan dito sa may Agutaya, and pagkatapos po niyan, dediretso na po yan dito sa Linapakan. Kaya iba yung pag-ingat at paghahanda nga po sa ating mga kababayan na yung malakas na pag-ulan, dito nga po kung saan nakataas yung storm wind signal number 3 sa mga lugar na ito,
ito po yung may mga malalakas na ulan at malalakas na hangin na posible nga po natin maranasan yung 120 km per hour na lakas ng ulan at may pagbugso na abot na 205 km per hour. At yung minomonitor naman po natin na posibleng kasunod ni Bagyong Tino, asahan nga po natin yan. Posible nga ito yung kasunod ni Typhoon Tino. As of now, sa pinaka-latest update ng Advanced Weather Forecast, posibleng mahagip niya ang parte ng Northern Luzon and magre-recurve. Expected nga po natin by November 5, nasa labas pa rin po yan ng Philippine Area of Responsibility, pero bilang isang bagyo na po yan. At pagdating ng November 6, at mas lalakas pa po yan. Then pagdating po ng November 7, nasa labas pa rin po yan ng Philippine Area of Responsibility. At pagdating po ng November 8, dito po ay nasa pinakalinya na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating po ng November 9, nasa loob na po yan ng ating bansa. At pagdating po ng November 10, kung mapapansin nga po natin, mas didikit nga po yan dito nga sa may parte ng Northern Luzon. Ito po ay posibleng malakas na bagyo rin, kaya mag-iingat yung ating mga kababayan dito nga sa posibleng panibagong bagyo. Nakasunod nga po ni Typhoon Tino. Ito po ay mapaminsala din dahil malakas din po itong bagyo na to. Hindi pa rin natin niro-rule out yung posibilidad na mas bumaba pa po yan dahil nga meron tayong pagbugso ng northeast monsoon o yung amihan na isa sa magiging main factor na itulak yan pababa or i-recurve itong panibagong bagyo na to. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.